sa inyo. Sa luto kong ito, pakikita ko dalawang klase ng pagluluto ng sardinas. Unang-una, itong nasa kaliwa natin, ay gagawa tayo ng tortang sardinas. So, andito ang mga ingredients natin. Unang-una itong ating sibuyas, ginahit natin siya ng maliliit na hiwa lang. Gagamitin tayo ng patatas, tamang laki, isang piraso siya. Hiniwa rin natin ng mga cube. At ganun din gagamit tayo ng bell pepper. Maliliit na hiwa rin lang. At gagamit din tayo ng 4 na itlog na puti para sa ating pagpiprito mamaya, pagtutorta. At ganun din, gagamit din tayo ng dahon ng saging. At syempre, ang ating main ingredients, ang ating sardinas. So ito yung nabili ko ngayong brand na sardinas kasi kalimitan dito, 2 brand lang nabibili. Dati isa lang. Ngayon, 2 na ngayon. So, at gagamit din tayo ng konting soy sauce o toyo. Good pa dyan, gagamit din tayo ng pamintang durog. So, andito siya. At depende rin sa panlasa natin, maaaring gumamit pa tayo ng konting asin. So, yun ang ingredients natin para sa torta. At ganoon naman sa kabila naman ay magluluto naman tayo ng ginisang sardinas na may ampalaya. So, gagamit tayo dito ng bawang. So, hiniwa lang natin siya ng maliliit. Ang ating sibuyas, so regular na gayat lang siya, mahaba. Ang ating ampalaya, isang ampalaya to. So nangyari ngayon, nakababad siya sa tubig na may asin. So itong isang bowl na to, nilagyan natin ng 2 kutsara ng asin, dinisolve natin bago natin nilagay yung ating ampalaya. Mamaya kapag ito iluluto na natin, medyo bibigyan natin ng konti, i-drain, tapos babanlawan natin ng 2 beses para mawala naman yung sobrang alat niya. At syempre ang ating main ingredients dito, 2 sardinas. So pula naman ang gagamitin natin dito, medyo manghang siya. At ganoon din, kasama rin ng ating pamintang durog, ang asin, at gagamit din tayo ng cooking oil. Ganoon din sa kabila, gagamit tayo ng cooking oil. So yun ang 2 luto na gagawin natin sa ating mga sardinas. So sa ngayon, ipe-prepare natin ang ating pagluluto. So piniinit ko na itong ating kawali na pagigisa ng ating gagawing tortang sardinas. So hintay lang natin siya uminit at umpisahan na natin igisa yung ating itotorta. Ngayon, mainit ang ating kawaling paglulutuan. Pwede na natin siyang ilagay lagyan ng cooking oil. So nilagyan natin siya ng mga 3 tablespoon. Medyo ikalat lang natin ng konti yung ating cooking oil para hindi manikit yung ating igigisa. So pag ito yung uminit-init na ng konti, pwede na natin ilagay ang ating onion. So sa ngayon nga pala, habang pinainit natin itong ating mantika, ang ginawa ko dito sa ating sardines ay iniwalay ko yung sabaw sa kanyang laman at tinanggal ko rin yung mga parting tinik sa gitna ng ating sardinas. So nasa ganun na mas magandang kain ng gagawin ng ating kapamilya, no? So sa ngayon, okay na itong ating cooking oil. Mainit-init na to. Lalagyan na natin itong ating onion. So igigisa lang natin ng maganda itong onion natin. At pag ito yung nagisa na ng maayos, isusunod naman natin yung ating patatas. Kung napansin nyo nga pala, yung patatas natin kanina ay ibinabad naman natin siya sa tubig. Nang sa ganun hindi siya magbago ng kulay. So maganda pa rin yung kulay ng ating patatas. So hintay lang natin magisa ng maayos ng ating onion. At pagkatapos susunod natin siya. So sa ngayon, medyo okay na nga pagkakagisa natin ng ating onion. So ilalagay na natin itong ating patatas.
So tinanggal ko na yung pinagbabara niyang tubig. So hintay lang natin maluto itong ating patatas. At pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating bell pepper. Tapos susunod na rin natin yung ating sardinas. So hintay lang natin lumambot itong ating patatas. Madali naman lumambot ito dahil ginahit natin ito ng maliliit lang. Hintay lang natin siya maluto. Sa ngayon, medyo okay na rin itong ating patatas. Ilalagay na natin itong ating bell pepper. At ganun din yung ating sardinas. Ilalagay na rin natin siya. So dito na lang siya natin medyo dudurugin. Depende sa size na gusto nyo. Pero mas maganda naman yung medyo may konting buo rin. Hindi naman siya durug na durog. So kung naalala nyo, tinanggal ko yung pinakatinik niya sa gitna. Para pag kinain natin, wala na tayong makakain na medyo matigas-tigas. So haluin lang natin siya. Pag medyo kumulo-kulo na ng konti, lalagyan natin siya ng konting toyo o soy sauce at saka paminta. Ngayon, depende pa rin sa panlasa nyo. Kasi meron kasing sardinas na tamang-tama lang yung kanyang timpla. Konti lang nilalagyan natin pampalasa. So, kung kulang pa sa yung panlasa ang alat, pwede tayo maglagay ng konting asin. Pero maglalagay naman tayo ng 1 kutsarang toyo. Tikman muna natin siya after nun. So sa ngayon, lalagyan na natin siya ng soy sauce. So 1 kutsara lang siya. At maglalagay din tayo ng pamintang durog. So nilagyan ko siya ng half teaspoon. Pagkatapos ito, haluin natin. At pagkatapos itikman natin para malaman natin kung okay na sa panlasa nyo ang ginigisa natin. So ngayon, luto na tong ating ginisang sardinas na may patatas. Tinikman ko siya kanina. Tamang-tama lang yung timpla niya. So hindi ko siya nilagyan ng asin. Nilagyan ko lang siya kanina ng 1 kutsarang toyo o soy sauce. So sa ngayon, pwede na natin patayin to. At i-prepare naman natin ngayon ang ating dahon ng saging. Maalala ko nga pala yung sabaw ng ating sardinas kanina na binukod natin. Ito naman gagamitin natin para doon sa isang luto natin sa ating ginisang sardinas na may ampalaya. So gagamitin natin siya doon. So hahanguin na natin itong ating ginisang sardinas na may patatas at ipiprepare naman natin yung dahon ng saging saka yung paglulutuan ng ating torta. Sa ngayon naman, ipiprepare muna natin yung ating dahon na gagamitin natin sa torta. So isasalab natin siya dito sa ating kalan. So hayaan natin siya medyo lumambot para mamaya kapag ginamit natin siya sa pagtotorta ay hindi siya masisira kaagad. So ganyan ang ginagawa namin noon. Kahit nung maliit pa ako, nanay ko ganito ginagawa noon. So sinasalab niya itong dahon ng saging. So once na ginamit mo siya, hindi siya madaling masira at magiging flexible siya. Kasi mas masarap ang torta kapag ginamitan natin ng dahon ng saging. Buti na lang may nabibili rin dito mga dahon ng saging. Yun nga lang, frozen siya. Nagagaling yata ito sa Mexico. So madali mo naman malalaman kung lumalambot na yung ating dahon.
nagbabago yung kulay niya, saka nagmo-moist siya. So ito okay na to, yung isa na to. So ito yung pang ilalim, o ito naman isa ang gagamit natin pang ibabaw. So kailangan lang natin 2 dahon. Kung napapansin nyo, nagbabago siya ng kulay. So ganun din yung kabilang side. So pagkang torta, ginamitan mo ng dahon saging, ang bango ng kanyang amoy. Saka nakapagpapagana talaga ng kain. Sarap niya. So okay na itong ating dahon. Isasalang ko naman yung ating luluto ng torta. So hintayin na natin itong uminit na maganda. At pagkatapos lalagyan din natin siya ng cooking oil. So hintayin lang natin siyang uminit-init. At siya nga pala, habang piniprepare natin uminit itong ating lutuan, binati ko na itong ating 4 na itlog. Nilagyan ko lang siya ng konting asin. So hanggang sa ganun ay medyo magkalasa rin naman siya yung ating itlog. So okay na siya. Pag mainit na itong ating kawali, ilalagay natin itong dahon ng saging at ilalagay natin yung itlog na binati natin. So sa ngayon, medyo mainit na itong ating kawali. Maglalagay tayo ng cooking oil. Hanggat maaari, mabasa natin yung buong paligid nitong ating paglulutuan. So nang sa ganon ay hindi dumikit o masunog kaagad yung ating dahon ng saging. So ganyan lang. So pwede na natin ilagay ngayon yung ating dahon. So ganyan lang siya. At ilalagay na natin itong ating kalahati ng ating itlog. So siya yung kalahati kanina. At ilalagay naman natin ngayon yung ating ginisa kanina na sardinas na mayroong patatas saka bell pepper. So kailangan talaga medyo malapad din yung dahon ng saging nyo. Yung apoy nyo pala, kailangan katamtaman lang yung lakas para hindi siya mapersa ng luto. So okay na, nailagay na natin lahat yung ating ginis pa rin ng sardinas. So hintay lang natin siya maluto. Pag nakita natin yung itlog na nilagay natin dito ay tuyo na, pwede na naman natin ilagay yung natitirang itlog sa ating binati kanina. So ganyan lang siya. Hintayin lang natin siya maluto ng konti. So habang niluluto natin itong ating tortang sardinas, magbibigay din ako ng ilang paalaala sa ating mga kababayan. Kasi lalo na ngayon sa panahon na to na dinadanas natin na problema sa ating mundo. Hanggat maaari, manatili sana tayo sa ating bahay upang maging ligtas tayo at sana nga ay magkaroon pa tayo ng mga sapat na pagkain. So nang sa ganun ay ang ating mga kababayan ay maiwasan din lumabas ng kanilang mga bahay. So sana mag-ingat tayo lagi
Tulad nga nito, pilit akong gumagawa ng mga video na ang Santa Fe sardinas kasi meron tayong ibang mga kababayan na nung nilabas ko yung unang video ko na tungkol din sa luto ng mga sardinas, may mga nagko-comment na sana nga magawa pa tayo ng mga video na gamit natin ng sardinas. So kaya ito, iniisip ako na iba pang mga luto na pwede makatulong sa ating mga kababayan. Sana magustuhan nyo rin itong ginagawa ko na to. Pero sigurado masisiyahan kayo dito dahil masarap talaga siya. So intend din natin maluto to. At mamaya lalagyan uli natin ng itlog sa ibabaw. At ipipihit naman natin siya mamaya para yung kabila naman ng maluto. So sa ngayon medyo tuyo-tuyo na yung ating itlog. Ilalagay na naman natin itong isa pang natitira para sa ibabaw. So nasa ganun, pag binaligtad natin to ay hindi na kakalat yung itlog. So lahat ng parte ay magkakaroon ng itlog din. So mako-covered ng ating itlog yung buong torta natin. So tulad niyan. So bago natin siya ipihit mamaya, medyo tuyo na siya. So ganyan lang ginagawa kong diskarte dyan para mabuo yung ating torta. So tulad niyan. So sa ngayon medyo luto na yung ilalim natin. So hahanguin natin to sa pamamagitan ng isang plato. So ganito lang ginagawa ko dito. So ilalagay natin yung isang plato sa ilalim para mahango natin siya. So ganyan siya. At ilalagay natin yun dito sa isang side. Kung natin ilagay dito sa isang side, ilalagay natin itong isang kabiyak na dahon ng saging. At lalagyan uli natin siya ng isa pang plato. So itatambal natin siya kapantay nung nasa ilalim. So pag nasiguro natin siya ipantay na, ibabaliktad lang natin siya. Pag ganon. At tatanggalin natin itong isa. So after natin siya ibaliktad, ay tatanggalin natin itong isang dahon ngayon. So kung napansin nyo, ang ganda ng pagkakaluto ng ating isang side ng ating tinorta. So ilalagay naman natin ulit ito ngayon pabalik sa ating kawali. So ganun din, kasama pa rin yung isang plato sa ilalim. So tapos ilalagay lang ulit natin isang ganyan. So hintayin natin maluto ng tuluyan naman yung kabilang side. Masarap siya kasi sa amoy na amoy pa lang ng ating niluluto, gawa ng dahon ng saging. Talagang mapapakain kayo ng marami nito. So hintayin lang natin maluto yung kabilang side. So ngayon luto na ang ating tortang sardinas. Pwede na natin i-off ang ating kalan. At hahanguin ko na rin siya. So same way nung ginawa natin kanina, ipapasok natin itong plato sa ilalim niya. Para mahango. So sa ngayon, ito na ang ating tortang sardinas. Napakabango ng amoy niya. So talagang tinikman ko rin kanina yung kapraso niya. Ang sarap. So tapos na tayo sa isang luto natin. Isusunod naman natin iluluto ay ang ating ginisang sardinas na mayroong ampalaya. So ipiprepare lang natin yung isang lutuan natin para doon sa isang yan. So sa ngayon, napainit na natin ang ating lutuan. Maglalagay na tayo ng cooking oil. So mga 2 tablespoon lang to. So tulad ng ginawa natin kanina, medyo ikalat lang natin yung ating cooking oil para hindi dumikit yung ating igigisa.
So, painitin lang natin ng konti. So, sa ngayon mainit ang ating cooking oil, lagay na natin ang ating onion. So, igigisa lang natin ito ng maganda. Pagkatapos lalagyan na natin yung ating garlic. So sa ngayon medyo okay na ang ating sibuyas. Lalagyan na natin yung ating bawang. So igisa rin natin siya ng maganda para mapalabas natin yung linamnam ng ating bawang. Ngayon, okay na ang ating sibuyas sa bawang. Pwede na natin ilagay ang ating sardinas. So yung ating lakas ng apoy, katamtaman lang siya, nasa medium lang. Ginagawa ko rito, pag nilagay ko yung sardinas, tinatanggal ko rin yung pinaka gitna niya, yung tinik. So para pagkakinain natin ng mga kapamilya natin ay wala na silang makakain mga tinik. So matapos natin tanggalin ng tinik ng ating sardinas, kung naalala nyo yung ating tinortang sardinas kanina, may sabaw siya kanina. So ilalagay na natin siya dito. At least magamit pa rin natin siya. Saka isa pa, pwede nyo rin naman siyang gamit tulad ng nakaraan, yung ginawa ko sa kanya. Sinawsawan ko siya ng pandesal. At pwede rin naman natin isabaw siya sa ating kanin. So sa ngayon, itay lang natin siya mag-isa ng konti. So sa ngayon, sumusulak na itong ating sardinas. So gusto ng anak ko pala magkaroon ng sabaw. So lalagyan natin siya ng sabaw. So maglalagay ako kahit ng mga 3/4 nitong ating tasa. So ito na sa inyo to, kung gusto niyo magkaroon ng sabaw, pwede nyo siya lagyan, i-adjust nyo lang siya sa ating asin, saka paminta. So hayaan lang natin siyang medyo sumulak pa uli ng konti. So sa ngayon kumukulo na itong ating sardinas na nilagyan natin ng sabaw. So ilalagay na natin ngayon itong ating ampalaya. So kung naalala nyo to, ginahit natin na maninipis. At ang ginawa natin kanina dito, naglagay tayo ng tubig sa isang lagayan at nilagyan natin ng 2 kutsara ng asin at ibinabad natin siya ng at least na 1 oras. At matapos noon, ginawa ko sa kanya ay diniring ko siya, piniga ko siya doon sa kanyang pinagbabaran at pagkatapos ay binalawan ko siya ng 2 beses. So nang sa ganun ay mawala naman yung sobrang alat na napadikit sa kanya. Saka napatay natin yung pait na minsan ayaw din ng mga anak natin ng masyadong mapait. Kaya ganun ginagawa natin para medyo mabawasan yung pait. So hintay lang natin itong kumulo pa at lalagyan natin siya ng asin at paminta. So sa ngayon kumukulo na siya, lalagyan natin siya ng half teaspoon ng asin. So depende sa panlasa nyo to. At ganoon din, maglalagay din tayo ng ating pamintang durog. So nilagyan ko lang siya ng 1/3 teaspoon naman ng pamintang durog. So medyo haluin lang natin siya. So tulad na nabanggit ko, depende sa panlasa nyo, i-adjust nyo na lang yung ating asin sa paminta. So hintay lang natin maluto ng tuluyan ang ating ampalaya at pagkatapos nun ay good to serve na siya. So sa ngayon, luto na itong ating ginisang sardinas na may ampalaya. So pwede natin i-off itong ating kalan. At isasalin natin siya doon sa isang mangkok, no? Good to go na siya. Good to serve na. So salin lang natin siya rito. Sarap ng kanyang lasa. So alam ko may enjoy ito ng mga anak nyo.
So, ginisang sardinas na may ampalaya at ang ating tortang sardinas naman na may patatas sa bell pepper. So, sana nagustuhan nyo itong video na to at gayahin nyo to. Madali lang naman siyang gawin. At paalaala ko nga pala sa inyo, kung meron kayong account sa YouTube, paki-subscribe nyo lang ang aking account. So, once na magkaroon tayo ng bagong upload na video, ay makikita nyo siya agad. Salamat sa inyo na marami.